Yeah, but let me announce it formally. By June po ay aalis na po kami ng aking as may bahay at kami po ay sa Laguna na po darating magsisilbi or doon muna po kami. Yun lang po, ayaw ko na mga focus doon. Yung ating sermon. Alam ko medyo biglaan pero I don't want to betray the church as my home church. But I think doon po ako dinadala na ating Panginoon. Anyway, as sa ating pagbabasa po sa ikalawang Timoteo 2:13, hayaan niyo pong basahin ko ang ating kasulatan. Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin. Napakaganda po. Sometimes, hindi tayo parating tapat sa Panginoon. Tama po ba? May mga pagkakataon sa ating buhay na ang hirap ng desisyon. Sometimes we bend our character, we bend our yung ating pagkatao. Pero ang magandang balita, siya'y nananatiling tapat sa atin. Amen po ba doon? Hindi ibig sabihin na gumawa ka ng kasalanan ngayon, the next day hindi ka na kakain. Hindi po, nananatiling tapat yung Panginoon. Hindi ibig sabihin na gumawa ka ng mali ngayon, the next day hindi mo na makikita yung araw. Tapat po, parati ang Panginoon. At sa huli pong talata dito ng sulat, sapagkat hindi niya maaaring itanggi o itakwil ang kanyang sarili. Because that's the nature of God. That's the attribute of God. That's the God we worship. Alam niyo pa, pag-uusapan natin ngayon, siguro mga few attributes ng ating Panginoon. Ito, introduction pa lang ito. Ano ba yung mga attributes na pagkakakilala po natin sa Panginoon? Kilala ba natin yung Panginoon na sinasamba natin? Amen. Unang-una pong tanong, di ba? Unang-una, alam natin at ang ating Panginoon, He is, omnipresent. Sa lahat ng lugar, siya ay present doon. Hindi ko na masyadong i-explain ito. Pero siguro minsan, may mga makikita tayong mga pilosopo. Tatanungin sa'yo, ang Panginoon ba nasa impyerno? Alam niyo, nung pag-aaral namin sa MBS na natanong yun, ang Panginoon ba nasa impyerno? Is God in hell? Doon ba siya sa impyerno? Alam niyo, habang pinag-aaralan ko to, He's omnipresent, And hindi ko na, ikaw ko lang siyang short dahil introduction lang siya. What's in hell actually is God's justice. Dito, as long as we're here, we have God's favor. But once nasa hell, ano yung nandun? It's God's justice. So nandun pa rin yung kanyang kapangyarihan, nandun yung justice ng ating Panginoon. Ito yung pag-aaralan natin ito as we study His Word. And pangalawa po, He is an omniscient God. Ano po yung sabihin ng omniscient? Siya ay all-knowing. Alam po ng Panginoon lahat ng nangyayari. Alam ng Panginoon lahat ng bagay. Pero may isang pilosopo, minsan tatanungin ka, sasabihin sa'yo, ganito bang alam ng Panginoon lahat ng bagay? Babasahan ka pa ng versikulo. Ito na pag-aralan namin ng mga yun last week. Ang sabi dito, Jeremiah 19:5. Nagtayo sila ng mga simbahan para kay Baal. At sinunog nila roon ang mga anak nila bilang mga handog sa kanya. Hindi ko iniutos sa kanila ni hindi man lang ito pumasok sa isip ko. Akala ko ba omniscient yung Panginoon mo? Akala ko ba omniscient yung Panginoon? Pero ito, ang sabi dito, hindi pumasok sa isip ko. Sabi niya, pero kung tatranslate po natin yung Hebrew, medyo bibilisan ko ng konti, ang isip sa Hebrew po, ang ibig sabihin niya, translation is libi. Ano yung ibig sabihin po ng libi? Heart. Hindi ito, so kung translate natin siya, literally, hindi ito pumasok sa puso ko. Ano po bang ibig sabihin ng puso ko? Ang Bible kasi, kaya minsan mahirap siyang basahin, may mga idiomatic expression siya. Ang ibig sabihin ng idiomatic expression. Halimbawa po, pag sinabing suntok sa buwan, paano ko ito-translate yung suntok sa buwan? Punch to the moon? Punch to the moon? At kapag sinabing suntok sa buwan, talaga bang susuntukin mo yung buwan? Ganun po ba yun? Di ba hindi naman? Ano pa yung mga idiomatic expression? Halimbawa, may nangutang sa'yo. Pautang naman ng 100, lista mo sa tubig. Kukuha ba talaga ng lapis, ballpen, nilista mo sa tubig? Ganun po ba yun? Di ba hindi naman? Ano yung sabihin ng lista mo sa tubig? Wala na, kalimutan mo na yun. Thank you na.
Ito po, idiomatic expression din siya na ang sabi, hindi man lang ito pumasok sa aking isip, pero sa aking puso, pero sa English kasi mas smooth siya na ginawa nilang isip. Pero sa Hebrew, ang idiomatic expression na to, it means, it's something that I never desired. Hindi po ito ginusto ng Panginoon. He never willed it, He never desired it. It's a complete rejection. Yung ibig sabihin po nito doon sa mga pag-aalay nila ng mga bata. Kaya baka minsan may mga philosopher tayo makakausap, no? Pero ganun pala, idiomatic expression pala siya. And the right translation for that is actually puso pala siya. Pangatlo, omnipotent God. Sabay-sabay natin basahin. Omnipotent God. 1, 2, 3, go. Ano po bang ibig sabihin ng omnipotent God? He is all powerful. Siya ay isang makapangyarihang Diyos. Lahat ng bagay ay kaya niyang gawin. Tapos tatanungin ka, can God do everything? Kaya ba talagang gawin ng Panginoon? Alam niyo, but there are things that our Lord cannot do. He cannot sin. He cannot lie. Yung main text natin sa ikalawang Timoteo 2:13, He cannot deny Himself. And as long as it's contradicting His nature, His loving God, His gracious God, or yung nature, yung attribute ng Panginoon, that's something that He can do. He can lie. When we say He can do everything, He can do everything that is in His nature. Everything is possible sa Panginoon. Pero may isang tanong din, bakit kailangan pa mamatay ni Kristo? Isa na dumata sa isip natin to. Kung makapangyarihan yung Diyos, bakit hindi na lang niya patawarin lahat ng tao? Naisipin mo ba yun? Kung makapangyarihan yung Diyos natin na sinasamba, bakit hindi na lang niya patawarin lahat ng tao? Bakit kailangan pang may ipango sa krus? Bakit kailangan pang mamatay ni Jesus? Kailangan niya pang mag-suffer? Ano yun? Parang lang ba yan? Skit? Parang kalokohan lang? Gusto ko lang mamatay si Christ. Ganun ba siya? Gusto ko lang siyang magbayad ng mga utang niyo ng kasalanan ninyo. Para makita kung gano'n kayo kamahal. Ganun lang ba yun? Okay, pag-uusapan po natin, bakit kailangan pang mamatay ng ating Panginoong Jesus sa krus? Alam niyo po, kung pinag-aralan natin ito, I hope, mas lumalim, mas maunawaan natin, mas makilala natin sino yung Diyos na ating wino-worship. That's why our title for this morning, The God We Worship. Sino ba yung Diyos na ating sinasamba? Ngayon po pag-uusapan natin, 3 punto lang yung iiwan ko sa umagang ito. The first point is He is a loving God, or it's about the love of God. Unang-unang punto, ang Panginoon po natin, kasi siyang mapagmahal na Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, sige, mahal ka ng Diyos. Unang punto po, sa creation pa lang, sa Genesis 1:27 at saka 31, let me read dito. So God created mankind is in His own image. Sa kanyang imahe. Alam mo, yung pagkaka-create pala sa atin, kamukha po ng imahe ng Panginoon. Pag sinabing image of God, dapat ito may ulo, may katawan, may paa, may kamay, medyo magiging technical ako konti. Ang ibig sabihin po ng image of God, it's something that we can do, that we can have relationship, we can love someone. Ibig sabihin ng image of God. Bakit? Kasi ang Panginoon natin, He is a relational God. At makita niyo yung tao, we are relational as well. Ang hirap kaya mag-isa pag wala kang kausap. Kaya dapat ang tao, talagang meron tayong relasyon. Huwag naman, baka mamaya lahat na lang ginawa mong karelasyon. Iba po yun. Relational God, ibig sabihin yung relasyon natin, maayos sa iba. Sa asawa natin, sa mga anak natin. That's the image of God. Sinasabi, in the image of God, He created them, male and female, He created them. And pagdating po sa 31, ito yung napakaganda. Ang sabi po ng ating Panginoon, God saw all that He had made. Ito na yung nakita ng daw ng Panginoon, lahat ng kanyang creation. And it was very good. Ano ibig sabihin nun?
Nasumpungan po ng Panginoon lahat ng kanyang nilikha. Hindi lang siya maganda. Maganda. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ang ganda mo pala. Gandang lalaki mo pala. Ganyan po yung pagmamahal ng ating Panginoon. He found everything that He created na maganda. It's very good. Hindi lang po siya good. Talagang napakaganda. Sa akin ka lang ganda. Sige, sabihin mo nga sa katabi mo ngayon. O kung hahalikan, baka may love kayo dyan. Ganyan po yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. At sa 2 Timothy 2:30, ba't nandito to? Magkaiba yung pagkasabi. Sa Psalms 145 verse 9, the Lord is good to all. Sa lahat ng nilalang. Ang sabi dito, He has compassion on all He has made. Sa lahat ng creation niya, sa lahat ng tao, sa lahat ng nilikha niya, the Lord is good. Parang the Lord is good. Tulad nga ng sabi ng Biblia, hindi ibig sabihin na nagkakasala ka, hindi ka na makakaranas ng ulan, hindi ka na makakaranas ng araw. Even though we are unfaithful, the Lord is always faithful to us. Hindi ibig sabihin gumawa ka ng mali ngayon, hindi ka napapakainin mamaya. Ganun po yung nature ng Panginoon natin. He is good. Pangalawa, medyo mabilis ka na. He is, number 2, holiness of God. Ito medyo gusto kong mag-focus dito. Kasi po, dito natin mapag-aaralan kung gaano ka-importante yung attribute ng ating Panginoon. Napakalalim po pala ng pangalawang attribute na ito. Tinatawag na holiness of God. God's holiness means He is perfectly pure. Yan po yung kabanalan ng ating Panginoon. Morally flawless and completely set apart from sin. So, talagang malayo siya sa kasalanan because He is holy. Dahil po sa kabanalan daw ng Panginoon, yung law ay dumating sa atin para malaman natin kung ano yung tama at mali. His law reflects His character and His justice flows from holiness. Ibig sabihin po, dahil sa kanyang kabanalan, dahil sa pagiging holy ng Panginoon, pagiging pure ng Panginoon, kailangan natin yung law. Bakit? Para malaman natin alin yung tama at mali. However, because of law, meron tayong tawag ngayon na justice. Bakit? Dahil kapag ang kamatayan, may kamalian, may kakulang kong kaparasan yan. Because the law is the expression of God's holy character. Yun po pala yung law. Kaya nalaman natin kung ano yung mga utos ng Panginoon. Kasi yun po yung expression ng pagiging kabanalan ng Panginoon. Kasi paano mo malalaman yung kabanalan kung hindi mo alam yung law? Tama po ba? Paano mo malalaman kung ano yung tama kung hindi sinabi sa iyo ng Panginoon kung ano yung tama at mali? Halimbawa na lang sa Ten Commandments. Paano mo malalaman na mali yung pumatay kung hindi walang nagsabi sa iyo? Ano mo malalaman na mali yung magnakaw kung walang magsasabi sa iyo? And that's the law. It's the expression of God's character. However, sin is rebellion against God's holiness. Ngayon po pala, kapag tayo daw ay gumagawa ng kasalanan, we rebel against God. We rebel against His nature. We rebel against His holiness whenever we sin. Sa Romans 3:23, alam naman natin, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala. Tama po ba mga kapatid? Lahat tayo, may mga maling ginawa, maliit man, malaki, taguman, o hayag, everybody falls short. At sa Romans 6:23, anong sabi dito? But for the wages of sin is death. Dahil sa ating kasalanan, mayroong kabayaran. Ano yung kabayaran? Death. Yun po. Ang kabayaran ng ating mga kasalanan na ginawa. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Mamaya pag-aaralan po natin yung part na yun. And ito po yung naging problema. Hindi naman siya totally problema or kind of dilemma, sabi nila. Kasi kung mahal ng Panginoon, lahat ng tao, at lahat ng tao ay nagkasala, at lahat ng nagkasala ay kailangan maparusahan. Ayaw nga na parusahan ng Panginoon as much as possible dahil mahal ganyan. Kaya lang lahat tayo nagkakasala. Parang may dilema.
Gusto ng Panginoon na makasama tayo sa langit. Pero nagkakasala tayo. And because of that, we deserve heaven. God's wrath and justice is the expression of His holiness against sin. Why? Because we have to pay for the sin na ginawa natin. Sa mga awit 5, verse 5, ang mga sumusunod ko na. Ang palalo hindi makakatagal sa iyong harapan, ang mga gumagawa ng masama ay iyong kinasusuklaman. Ang ibig sabihin po dito, sabi ng Biblia, ang Panginoon galit siya pag tayo nagkakasala. Galit siya sa kasalanan. Galit siya. Anong ginagawa po niya? Pinupuksa mo, Yahweh, ang mga sinungaling. Nagagalit siya sa atin. At dito, galit ka sa mamamatay tao at mga mapanlamang. Ito po yung tinatawag na yung holy anger ng Panginoon. Bakit? Yung holiness niya, because He cannot be with sin. But because you are sinning, yung justice, yung kaparusahan na dapat sa'yo, hindi dahil gusto lang ng Panginoon na parusahan ka, but because it's His character, it's His attribute. Yun yung pagka-Diyos niya na kailangan kanyang parusahan because He is holy. Naunawaan po natin, because the holiness of God, because the character of God, because He is a just God, kailangan mong maparusahan, kailangan natin maparusahan. And that's ito po yung sakop ng holiness ng Panginoon. Sa Isaiah 5:16, ngunit si Yahweh na mapangyarihan sa lahat, pupurihin siya sa hatol niyang matapat. So kapag humatol daw po ang Panginoon, when justice has been served, matapat yung pag-serve ng justice ng Panginoon. At sa pagpapakita ng katwiran, makikilala ang Diyos ay banal. Sino po dito yung gusto ng justice ng Panginoon? Sino yung gusto dito? Minsan, Lord. Diba siguro, gawin yung person. Pasensya na po kayo, nalalaglag yung... Pumapayat. Naiilang kasi ako eh. Anyway, tuloy ko lang po sino po dito yung gusto ng justice ng Panginoon? Siguro minsan there's a lot of iniquities dito, as long as we live. Merong mga bagay na, Lord, naiinis ako dito sa katrabaho ko. Ito, kurakot to eh. Ito, ang daming kalokohan dito. Pero but Lord, parang mas marami pa siyang blessing sa akin. Mas mayaman pa siya kaysa sa akin. Lord, sana justice bin served naman sana dito. Kaya Lord, yung kapitbahay ko, chinichismis na naman ako. Sana mabangga siya. Kaya Lord, kailan mo ito paparusahan? Diba? Minsan hinihingi natin, sino po yung gano'n? Umamin kayo. Minsan nakikita natin lahat ng kabaluktutan, lahat ng injustice na nangyayari. Minsan may pumatay, hindi makulong-kulong, may nag-corrupt, nasa ibang bansa lang, may mga gumawa ng kung ano-ano, pa-travel-travel lang, pagandahan pa ng mga sasakyan. Minsan kung sino pa yung corrupt, kailan kaya magiging, Lord, sana naman deserve mo yung justice mo sa kanila. Tama? Minsan ganun tayo, mamaya pag-aaralan natin yan. So pag-usapan natin muna ngayon, yung tension. And there's a tension between the love of God and His holiness. Mahal ng Panginoon lahat ng tao, ngunit yung God's holiness, yung holiness niya, justice should be served. So God will always be true to His love and His holiness. Bakit? Because God cannot deny Himself. Kung holy siya, dapat tayo pangarasahan. But, mahal tayo ng Panginoon eh. Tama mo ba? So, paano ka ngayon makakasama ng Panginoon sa langit na bayan kung dapat nararapat tayo sa impyerno? Bakit po? Ngayon, pag-uusapan natin yung ikatlong punto. It's all about, sabay-sabay po natin basahin. Grace of God. Ito po yung pangatlong attribute ng Panginoon. Yung grace niya para sa atin. Actually, ito yung magiging sagot sa ating katanungan. The grace of God. So Titus 2:11, baka sabi niyo po Ephesians 2:8-9 na lang tayo. Ephesians 2:11 naman tayo. For the grace of God has appeared to offer salvation to all people. May offer sa atin, mga kapatid. Because of sin, dapat tayo maparusahan, and because of holiness of God, we deserve that kind of punishment.
Pero may offer yung Panginoon. Sino po yung handa o nais tumanggap ng offer ng Panginoon? O sino yung nakatanggap na ng offer ng Panginoon? May offer po siya. Ano yung offer niya? Offer of salvation. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Verse 11, for the grace of God has appeared, bringing salvation to all people. So, ibig sabihin daw po, may offer siya na maaaring tayo ay maligtas. Of course, if you say offer, should accept that offer ng Panginoon. First, instructing us to deny ungodliness and worldly desires and to live sensibly, righteously, and in godly manner in the present age. So, the offer ng ating Panginoon is yung kanyang grace. Sa 2:13 na, looking for the blessed hope and appearing of the glory of our great God and Savior, Christ Jesus. Ngayon tayo magkakaroon ng Savior. Sino daw po yung Savior natin, no? Ang ating Panginoong Jesucristo. That's the, hindi siya dilemma talaga, no? But that's the tension na meron. Meron tayo ngayong Savior. Why? We cannot save ourselves. Hindi mo kaya naligtas yung sarili mo, mga kapatid. Kahit anong buti yung gawin mo, sa maliit na kasalanan, you have to pay for that. Kaya kailangan natin ng tagapagligtas. Sino po yung tagapagligtas natin na yun? Ang ating Panginoong Jesucristo. Sa 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang, ito po yun, sige na lang babasahin ko. Kaya naman hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, tinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niyang may turing tayong matuwid ng Diyos. Ang ibig sabihin po yung Panginoong Jesus natin, He never sinned. Hindi siya nagkasala. Kaya He is the perfect sacrifice, And because of the sacrifice, ano yung sabi ng talata natin? Tayo, yung inuring na matuwid ng Diyos. Because of the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Alam niyo po, when we talk kasi about the justice system or the law system, kung gusto mo ng justice, again, sino gusto ng justice to be served here? Kung gusto niyo po ng justice, ganito dapat yung mangyayari para sa atin. Christ should be righteous, but people should be punished. Yan yung justice na hinihingi pala natin. Bakit? Kasi nagkasala tayo. Kaya if justice has been served, kung ikaw ay nasa impyerno, that's justice, mga kapatid. Kaya lang, yung maganda po, we are under the grace system. Because of the sacrifice of our Lord Jesus Christ, anong nangyari? Yung ating Panginoong Jesus, He is the one who was punished. And the people become righteous. Yung kasalanan mo, na dapat mong bayaran under this law system, yung justice na nararapat, anong nangyari? Nagkaroon tayo ng natawag ito substitutionary atonement. Iba yung nagbayad ng kasalanan mo. Nag-swap. Yung hindi nagkasala, siya yung pinagsala. Yung nagkasala, he became righteous. That's grace system, mga kapatid. Hindi ko alam kung sinulat ko dito yun. Ito, nandito ka lang. Why? Because grace is unfair. Hindi patas yung grace ng Panginoon. And ano yung maganda doon? And that is what makes it good. Yun yung maganda sa grace system ng Panginoon. Sa grace ng Panginoon. Hindi po patas yung grace ng Panginoon. Bakit? Kasi dapat tayong parusahan. But because of Christ, that unfairness, bakit unfair siya? Grace is something we don't deserve. That's why it is called grace. Hindi natin deserve yung grace ng Panginoon. Pero natanggap natin. At ano yung grace na yun? Someone had paid our sin. Hayag man, taguman, maliit man, malaki man. It has been paid. Pakita niyo po yung nature ng Panginoon. Bakit kailangan ngayon mamatay ng ating Panginoong Jesucristo? Dahil mahal ka niya. Dahil mahal
tayo. And He can go against His nature, yung pagiging just niya. That's why He has to punish someone. Kailangan may pumaparusahan doon sa kasalanan. At sino po yung tumanggap ng mga kasalanan na yun? Sino po yung tumanggap ng kaparusahan na yun? Yung ating Panginoong Jesus. Ganun po pala yun. Kaya pag sinabi natin, Lord, sana maging patas ka naman. Gusto niyo ba maging patas ng Panginoon sa atin? Parang hirap pala. Ang hirap maging patas. Saan tayo? Doon sa grace ng Panginoon. Kasi kahit hindi natin deserve, binigay ng Panginoon. His grace, His mercy on us. Medyo mabilis yata ang aking mensahe sa umagang ito. Pero, parating na po tayo sa conclusion. Alam niyo, darating yung judgment day, mga kapatid. It's a fact that would happen someday. Medyo maliit dito, no, hindi ko mabasa, pero bababa lang ako. Basahin ko lang po ano. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Lahat tayo po darating sa judgment day. Yung isa naman, sabi ko, blessed are they that do His commandments, that they may have right the tree of life. So meron iba talaga, may mga mapaparusahan. Meron iba, they will have their share sa tree of life. Ngayon po, kaya yung basahin ko, yung sa Revelations 20, mga bantang 11, hanggang mga sumusunod, gusto ko medyo namin natin, ano ba yung nasusulat dito? Ganito po pala yung mangyayari sa Judgment Day. Sino ba yung natatakot sa Judgment Day? O sino yung excited sa Judgment Day? Wala, di no? Ayaw pa, akala ko ba nila yung takot? Lord, di kami takot, pero wag muna. Pero ito daw po yung mangyayari pagdating ng oras na yun. Sa verse 11, pagkatapos nito, nakita ko ang isang malaking tronong puti. At ang nakaupo doon, naglaho ang lupa't langit. So mayroon daw trono na nakaupo. Mayroon daw trono doon. May nakaupo. Imagine niyo judgment day ngayon. Ganito daw po yung mangyayari. Verse 12, mga kapatid. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay. Maging dakila at hama, lahat. Dakila at hama. At binuksan ng mga aklat. So may mga binuksan daw na mga aklat. Maraming libro na binuksan. At ang aklat ng buhay. So may mga binuklat na maraming libro. May isang binuklat na book of life. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Kasi po mga kapatid, pagdating daw po pala ng Judgment Day, babasahin sa harap natin lahat ng kasalanan natin. Hayag man o hindi. Siguro Judgment Day ngayon, pinabasa no, in-open, imagine nyo, binubuklat lahat ng libro. Lahat ng kasalanan mo nandun. Yung mga kasalanan na alam. Yung mga kasalanan na tago. Babasahin in front of you. Siguro naririnig pa ng katabi mo. Naririnig ng kasama mo. Ginawa mo yun? Bakit? Lahat po ng ginawa natin nasa libro yun. Imagine, maghuhusgahan ka sa araw na yun. Malalaman, nagsinungaling ka, ng babae ka, nagnakaw ka, may gusto kang patayin, gumawa ka ng mga lihim na kasalanan, nagpapanggap ka rin. Babasahin ko yun. Verse 13, Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon. Iniluwa din ng kamatayan at daigdig ng mga patay, ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Under law system, kung tayo ay paparasahan ng Panginoon, that's just justice being served. Bakit? Hahatulan daw sa lahat ng ginawa. Sino dito yung nahihiya na, Lord, huwag mo sanang basahin yun. Talagang pinapakatalo ko yung kasalanan na yun. Pero makakayaw po yun, mga kapatid.
Verse 14, pagkatapos ay kinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. And for our last verse, ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay kinapon sa lawa ng apoy. Ano yung maganda sa judgment day? Babasahin lahat ng ginawa mo, mabuti, masama, mga nakakahiyang kasalanan. Pero pag binuklat yung book of life, nandun yung pangalan mo. Sabi doon, paid na. Ligtas to. Ligtas ka. Ganun pala yung judgment day. Katapos ng marami natin ginawa, kasalanan. Because of the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Natawad ka. And as we continue ng ating service o mga inanyahan ko yung bawat isa na tayo ngayon. Gusto ko nang namin natin yung grace, yung love ng Panginoon sa atin. So very fitting. Look at Panginoon. Amazing love of Panginoon, ng ating Panginoon. I'm encouraging everyone nang namin natin yung kanta. We can pray. Alalahanin natin kung gaano ka laki yung sakripisyo ng Panginoon sa atin. Napakaganda po nung text natin na doon. Hindi nagkasala yung Panginoon natin. Pero anong sabi? Ngunit alam-alam sa atin. Dahil mahal tayo ng Panginoon, itunuring siyang makasalanan. Para saan daw? Para tayo yung magamit ng buhay na walang hanggan. You can pray right now, Lord. Salamat! Kasi yung amazing